Hello, welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Lahat ng mga katanungan ninyo, Biblia ang sasagot. Mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Kasama po natin si Brother Eli Soriano at kapatid na Daniel Rason, member Church Guard International. Ang ating tatalakayin sa araw na ito tungkol sa Biblia. Bakit may ilang relihiyon na hindi masagot ang ibig sabihin ng Esayas 2:22? Tara, pag-usapan natin ang kasagutan mula sa Biblia. Excuse me po. Napatagal na po nagbibigay ng kaalaman mga Biblia. Nasabi niyo po ang sagot sa 2:22 na hindi nababatid ng mga nakikinig. Yun lang po. Yun ang ating tatalakayin. Sa napakatagal na panahon ninyo nagbibigay ng kaalaman ng mula sa Biblia, nasabi niyo ba ang sagot sa Esayas 2:22 na hindi nababatid ng mga nakikinig? Yun lang po. Alam mo kapatid, matagal ko nang naituro yan sa mga kapatid sa iglesia. Kaya lang, hindi lahat ng tinuturo sa iglesia ay tinuturo ko sa telebisyon. At sa telebisyon kasi, hindi mo natitiyak ang tagapakinig. Merong nakikinig na namumuntos lang. Merong nakikinig na hindi naman sumasampalataya. Bawal ni Kristo na ibigay mo yung lahat ng kaalaman na nasa iyo sa lahat ng mga taong hindi mo naman tiyak kung anong klaseng mga tao. Sa 7:6 ng Mateo, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Maihagis man ang iyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ang kanilang mga paa at magbalik at kayo'y lapain. Yung aral kasi parang perlas yun, banal na yun ay aral na yung utos ay banal. 7:1 ng Roma. Kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Bawal ibigay yung bagay na banal sa mga aso. At ihagis man sa harap ng mga baboy. Kaya hindi lahat ng sinasabi ko sa kapatiran sinasabi ko sa telebisyon dahil may mga nakaabang na mga aso. Ang katunayan, marami nang nagpastor dahil sa akin Nakita sa programa ko sa Pangasinan, 1 taon kalahati. Tapos nagtayo ng iglesia niya. Maraming mga ganong mga paging pastor ng kanya-kanyang iglesia pagkatapos makaipon ng kaalaman galing sa akin. At ang nangyayari kung minsan parang ako pa ang hinahamon. Pero awa ng Panginoon, yung alam nila na nakuha nila sa akin, hindi nila ngayon tindigan na paggagamitin nila yon laban sa akin kasi iba kasi yung yung kaalaman ng pinagbigyan ng Diyos kaysa yung dinatnan lang ng salita. Halimbawa, binigay sa iyo ng Diyos tapos may nakinig sa iyo, nadatlang lang sila, magkaiba kayo ng kategorya nun Basahin natin ang 14:36 ng unang Korinto. Lumabas ba sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Dalawang klase yan Merong nilalabasan ng salita, meron namang dinadatnan ng salita. Kaya tinatanong ni Pablo sa mga nagyayabang sa mga taga-Korinto, lumabas baga sa inyo ang salita ng Diyos dahil sa inyo? Ayon, ano ang sagot doon? Mayroong taong nilalabasan ng salita ng Diyos, mayroong namang taong dinadatnan lang. Kaya yung dinadatnan, dependent lang sa nilalabasan. Kaya mas marami yung nilalabasan ng salita ng Diyos kaysa yung sa dinadatnan. Ngayon, mayroong mga pastor na nakaabang mga aso na parang nag-aabang ng buto, sa television, sa radyo, sa internet. Kaya hindi lahat ng sekreto ng salita ng Diyos sinasabi ko sa internet. Sa television, hindi. Bawal ni Kristo yun. Kasi ang kalooban ng Diyos, yung nasa 4:11 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila
sa inyo ay pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Tingnan mo yung unang iglesia, kalooban ng magmanifest sa unang iglesia. Ipinagkaloob niyo yung kaalaman sa hiwaga sa inyo, sa iglesia ng una. Sa labas, hindi. Sige po, pagkagawin mo, pinagkaloob sa'yo, tapos ipagkakakalat mo sa mga lapastangan, labag sa kalooban ng Diyos yun, kapatid. Napakalabag nun. Nasagot ba dyan ang tanong mo, kapatid? Tingnan ko lang po yung kutob ko dahil nung nakaraan po parang yung kutob ko na parang yung sagot sa Asayas nga po. Yun po. Sige, salamat sa Panginoon. Kung nawawaan kong ibig sabihin, hindi ko sinasabi ang lahat ng sikretong alam ko sa lahat ng mga venue at sa lahat ng pagkakataon. Miski si Kristo ay tuturuan niya yung mga alagad niya, halimbawa nakamaraming tao. Pagkatuturuan niya, tatawagin niya siya ng bukod. Ang ibig sabihin, ibinukod niya sa gitna ng maraming mga tao. Hindi siya basta turo, kundi may mga pagkakataon tatawagin niya yung alagad at tatawagin niya yung bukod pagkatapos at saka niya tuturuan sila. Gaya nitong nakasulat sa Mateo 24:1. At lumabas si Jesus sa templo, payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanilang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Dadapot siya sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwan isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabaksak." At samantala siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan ang mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan?" Nandun sila sa mga templo kasama ang mga alagad. Di may mga tao sa templo. Sabi na yun sa mga alagad, "Nakikita niyo ba yung mga bato na yan? Walang maiiwan dyan sa bato, sa ibabaw ng kapwa bato na hindi babaksak." Hindi niya piniwanag kung ano ang kahulugan doon. Nung pumunta ngayon sa bundok ng Olibo, tandaan mo mula sa Telepo, bumunta siya sa bundok ng Olibo, no? Di malayo. Umalis po siya sa templo, punta sa bundok ng Olibo, tapos lumapit ng bukod ang mga alagad at nagtanong. Doon niya ngayon tinuro ang kahulugan ng sinabi niya na iyong isang bato kundi malalapit sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin, may mga private session ng pagtuturo si Kristo, hindi sa lahat ng tao. Sana naunawaan mo. Maraming salamat na kapatid. Maraming din salamat. Lipat naman po tayo. Minsayap Cotabato. Nandun si Rudy Cotabato, please. Opo, maraming salamat na kapatid na Daniel at Brother Eli. Ang magtatanong kay kapatid na Eli ay si Mr. Rolando, isang member po ng Paul Gospel. Magandang gabi, Brother Eli. Ang papuri po ay sa Panginoon. Ang tanong ko lang po ay, Brother Eli, kahit gaano iaanib sa samahan ito, ay tinuturo ko naman yung itinuturo mo. Yun lang po ang tanong ko. Wala akong masabing kontra doon, kapatid na Rolando, no? Kasi kung ay tinuturo mo, ay tinuturo ko ay galing sa Biblia, anong sasabihin kong laban doon? Isang bagay lang ang aking masasabi sa iyo. Kung talaga ay tinuturo mo, ay tinuturo ko, ay hindi mo sasabihin full gospel. Alam mo kung bakit? Kaya ganito, walang termino ang full gospel. Wala yun.
Buong Biblia kapahanap natin yung salitang bull gospel sa pamamagitan ng computer. Kapatid natin, pahanap mo nga sa computer yung bull gospel. Opo, kapatid na Brother Eli, ito po ang mabilis na resulta ng paglalabas ng computer dito po sa salitang full gospel. Sabi po dito ng computer, searching for full gospel in Bible version, King James Version, books of Genesis to Revelation. Result, no words of praise found. Walang salitang full gospel. Wala rin salitang balita. Salamat po, kapatid na Rolando Tem. Sana nga ay madaliin niyo po at talagang magkatulong-tulong tayo sa pagpalaganap ng katwiran ng pag-aaral ng Diyos na tinuturo sa ating kapatid ni Eli galing sa banal na kasulatan. Lipat tayo sa Tayabas, Quezon. Kapatid Rolando, go ahead. Salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay sa Tayabas, ay elected vice mayor ng Tayabas City ng Province Quezon. Nandito po si Mayor Brando Erea, isa pong Katoliko. Maraming salamat po. Ang katanungan ko po ay Brother Eli ay excuse me po, gana po ba tayo tiyak na yung pong ginagamit yung unang-unang Biblia po sa ngayon ay pa rin po, sapagkat ako po ay nakakapakinig din sa TV o nakakapanood, ay kayo na rin ang nagsasabi ng napakatagal ng panahon sa paglipat-lipat, pagkasalin-salin, pag-iibang lang lingwahe ay nagkakaroon ng pagkakaiba, sapagkat nabanggit mo nung una na ang salitang Grego sa Biblia ay merong wikang dinosaur. Kaya nung nilipat sa wikang Tagalog, ginawa po ito ay bayawak. Sapagkat sa Pilipinas yun naman po sabi, ngayon ay wala namang dinosaur, yun lamang ang Brother Eli. Alam mo kapatid, ganito, kapatid na Brando, congratulations sa iyo. Unang-unang ganito po yan eh. Kahit na maisalin ang si Biblia sa iba't ibang lengguwahe, ay nagpapasalamat nga ako sa Diyos at nakakita ako ng mga excuse me po, Biblia na hindi masyado polluted, kumbaga hindi influensyado ng mga religious na thinking ng mga taong nagsasalin ngayon. Kasi may mga bagong salin na tinatawag na magandang balita Biblia o Good News Bible. Good News Bible, inaayon na nila sa thinking ng mga taong nagsasalin ngayon. Inaayon nila doon, naiiba yung ibang salita. Yung Good News Bible, sinalin yan ay wala pong 20 taon ngayon. Yan namang 1611 King James Version, isinalin yun sa panahon ni King James of England. Napuntahan ko pa nga yung kung saan sinalin yun eh. Interesado kasi ako sa Biblia, kaya pumunta ako doon eh. Meron pa akong kuhang retrato yung kung saan tinranslate yung King James Version of the Bible. Kung pumunta ako sa Great Britain sa Inglaterra, yung lugar na yun ay doon itranslate at ipinrint ang King James Version of the Scriptures ng 1611. Yang lugar na yan. Yan po sa building na yan, dyan ipinrint ang 1611 version of the full Scriptures dyan sa lugar na England. Ngayon, ay nagpapasalamat ako sa Diyos na nakarating ako dyan sa mga lugar na yan sa aking dalawang mata na i-preserve yung mas matatanda pang Biblia kaysa James. Nakarating ako sa British Library, nakita ko yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Yung Biblia na yan ay isinulat noong ika-4 na siglo. Ibig sabihin, malapit pa yan sa panahon ni Kristo. 300 taon gulang pa lang kapatid. Alam naman natin yung Constitution ng Amerika 200 years ago ay preserve yan, ay nasa kanila pa yan. Yung original Constitution ng Amerika nakapreserve 200 years ago, maybe 260 years ago, yung nag-umpisa yung
America as a nation independent from the Great Britain. Ang mga record are kept intact ng history of United States of America. Meron din naman yung Biblia, mga isinulat ng kamay, manuscript ang tawag doon. Manuscript, mga sulat kamay, wala pa kasing printing press ng year 4 AD. Ibig sabihin yun ay ilang daang taon pa lang yung kasing Codex Sinaiticus 4th centuries. Yan ika-400 taon mula nandito si Kristo sa lupa. May bata pa dyan, Oringus Papyrus, yun naman yun ay 3rd century. May patang pa ng manuscript na natuklasan, yun namang fragment of Book of John which was dated 120 AD. Malapit na malapit kay Kristo, kay Juan ito. Dahil lang matay si Juan, nung isulat yung Apocalypse, 98 AD more or less. Ito'y 120 AD. May 30 taon pa lang pagkamatay ni Juan nung nakita itong fragment of Book of John. Kaya meron po tayong mga fragment at meron pa rin tayong natuklasan na ang sangkatauhan ay tinatawag na mga Dead Sea Scroll na yun naman ay na-translate 200 taon bago pinanganak si Kristo. Yung po yung natuklasan 1947 doon sa Dead Sea. Doon sa tinatawag nilang Nilotic community na naglagay nito sa mga earthen jars sa mga banga. Nakasulat ito sa mga balat ng hayop at sa mga papyrus. Inilagay nito sa mga banga para ma-preserve. Natuklasan po yan yung 1947. And those manuscripts called the Dead Sea Scrolls were written and were preserved 200 years before the birth of the Christ. So we can go past as 200 years before the birth of Christ. Ngayon, pag pinagpare-pareho natin at pinagtama-tama natin, yung natuklasan sa Dead Sea, yung natuklasan sa Saudi Arabia, yung manuscript na nakita sa Jerusalem, yung manuscript na nakita sa Egypt, yung mga manuscript sa mga iba't ibang bansa sa paligid ng Holy Land, ay pinagpakumpara mo, ay napakaganda, halos preserve. Kaya pa ako ay naniniwala, kapatid, na kahit na wala tayo ng original na mismong isinulat ni Isaias, yung kopya ay tama. Alam niyo kung bakit? Nung panahon nung una, napaka-stricto ng bilin ng Diyos sa mga nasusulat ng Biblia o ginagamit niyang mga kasangkapan sa pagsusulat. Gaya ng mga apostol, nagsulat sila. Paano sila nagsulat? 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ang pagsusulat ni Pablo ay utos ni Kristo ang pagsusulat. Ikaw man na magsulat ng inuutusan kang magsulat, mag-iingat ka ng pagsusulat. Hindi kahit ano na lang ay isusulat mo. Guided sila ni utos ng Panginoon at may Espiritu Santo na nagigiya sa kanilang pagsusulat. Kaya tama ang isinusulat nila. Ganun din si San Juan. Ganun din si basahin natin ang 2:15 ng Apocalypse. Doon sa luklukan ay nagsasabi, narito, 21:5, bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Yung sinusulat ni Juan ang Apokalipsis, musmong naririnig niya sa luklukan ng Diyos sa langit. Yung nakaupo sa luklukan na nagsabi, isulat mo, sapagkat ang mga salita nito ay tapat at tunay. Ikaw naman ay lumakay kay Juan. Siyempre, yung eksaktong nakita mo ay isusulat mo kasi inuutusan ka ng Diyos. Isulat mo, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Doon sabi doon, 22:18, aking sinasaksihan ang bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula na aklat na ito. Excuse me po. At kung sino mamaya dagdag ng mga ito, ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot ng mga nakasulat sa aklat na ito.
at kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ikaw lumagay ka sa San Juan, alam niya na dinagdagan mo, dadagdag sa iyo ay salot. Pag binawasan mo naman, aalisin yung bahagi ng doon bayang banal. Ikaw man ay magsusulat ka ng sakto. Kaya sa pagsusulat ni Juan, eksakto lang ang sinusulat niya. Hindi siya nagdadagdag. Ganyan po katotoo ang Biblia sa orihinal. Ngayon, papayag ba naman ang Diyos, kapatid, na sa paghaba ng panahon mailigaw ng tao ang lahat ng kanyang salita? Kung ano-ano ang pinagpapalit nila, papayag ba Diyos yan magawa nating mailigaw yung salita ng Diyos? Basahin natin ang Awit, Kapitulo 12, versikulo 6. Ang mga salita ng Panginoon ay magdalisay na salita, na gaya ng pilak na hinubok ng korno ng lupa na kapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pagkaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Panag-ingat ng kanyang salita, kahit sino pang mga pasipasigador, hindi kayo magtatagumpay. Sabi ni awit ni David, ang salita ng Panginoon ay dalisay na salita. Iyong iingatan sila, O Panginoon, yung pagkaingatan sila mula sa lahing ito hanggang sa magpakailanman. Kaya nakarating sa atin ang Biblia Naingatan ng Diyos yan Biruin mo 200 taon, pinanganak si Kristo ay tinago na yun doon. Ay natapos 1947. Gano'ng katagal yun? 2,000 taon na nakatago. Nung natuklasan yung libro ni Isaias, buong buo pa Yung Dead Sea Scroll, buong buo yung libro ni Isaias. Pakita mo nga yun sa screen. Intact yung libro ni Isaias, Dead Sea Scrolls. Kaya kahit na baguhin pa ng baguhin ngayon, kapatid, ng mga bagong salin, mayroon parang paraan para makita niyo talagang totoo. Di bumalik ko sa mga dati, at salamat sa Diyos ay may kopya na tayo niya ngayon. Available yan pati sa internet. Pero kung photocopy ng Dead Sea Scrolls ang ibig ko lang sabihin, kung mayroong mga bagong salin na mali-mali na yung ibang mga salin dahil isinalin ng mga may interes na religyoso para ilapat sa kanilang paniniwala, mayroon pa naman tayong aatrasan. Let us go back to the 3 centuries AD. 1 century or 2nd century, let us go back to the 4th century. There are available manuscripts in the libraries of the world to prove to us that the word to us, God of what preserved, na ingatan ito sa mga nagdaang panahon para makarating sa atin ang mensahe ng kanyang salita, ang kaligtasan at ang kanyang pag-ibig sa sangkatauan. Sana naunawaan mo. Sagot ko, Vice Mayor Brando. Maraming salamat po, Brother Eli. May God bless you. Salamat po, Vice Mayor Brando Rhea, dyan sa Tayabas, Quezon. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Magandang araw po sa inyong lahat at sa tulong ng Panginoon. Tayo muli nagkasama-sama at salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon gaya ng itong aming bahagi sa mga kaanib ng Church God of International ay makapag-share sa inyo ng aming mga pananampalataya sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Ngayong araw po na ito ay makakasama po natin ang ating pong mga remote points na magtatanong sa bahagi ng ating itanong mo kay Soriano mula po sa Dubai, Masbate, Malay, Manila, Bacoag, Surigao del Norte, Thailand at Vietnam. Ganun po si Tayog, Pangasinan, Ilagan, Isabela, Bahada, Davao City, Taguig, Bacong, Negros Occidental, Hagonoy, Bulacan, Cainta, Rizal, sa Bacoor, Cavite, at ganun din sa Danao City, Cebu. At sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, tayo ay bayan na papanood ng pamamagitan ng satellite at ganun din sa mga internet connection. Sa ating sa live streaming sa ginagawa ng iba't ibang bahagi ng mundo, ay bayan po tayong ngayon ay makapanood, masubaybayan. At sa gabi pong ito,
ay magbibigay po tayong pagkakataon para ang inyong maitanong ang mga bagay na maaaring gumugulo sa inyong kaisipan. Pagdating sa pag-uusap ay mga bagay na pang-espiritual na binigay tugod naman sa banal na kasulatan sa pangunguna ni Brother Eli Sereno. Ngayong gabi ay upang hindi na po tayo lubusan pang magtagal ay wag nang patumpik-tumpik sa ng ating kasama sa mga estudyo ay aming ipinagkaloob na sa inyo ang ating pong minister na sa loob at members ng Church God of International at mga kasama po natin ngayong gabi. Walang iba kung hindi si Brother Eli Soriano. Kapatid Brother Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi mga kapatid, mga kababayan, magandang araw sa ibang lugar. Ano man po ang oras sa inyo ngayon. Salamat sa Diyos at meron po tayong pagkakataong muli na makapag-usap ng tungkol sa mga salita ng Diyos na sa aming pong paniniwala ay kailangan po natin sa panahong ito. Kung inyo pong napapansin ang takbo ng sanlibutan ngayon. Ngayon naman po kasi ay hindi na mahirap malaman ang nangyayari sa paligid-ligid hanggang sa iba't ibang bansa dahil sa paraan ng komunikasyon ngayon. Manood ka lang po sa CNN at manood ka lang sa BBC. Yung dalawang channel na yan ay isa sa Amerika, yung isa naman ay sa Great Britain. Nakukuna mo na halos lahat ng nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapansin natin yung katuparan ng salita sa Biblia doon sa ikalawang Timoteo 3:1. Ang nakasulat po ay ganito, na dapat alamin mo ito ay sa huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib o salitang ipinauna ni Pablo sa banal na kasulatan. Alamin mo ito ang wika na kay Timoteo na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ngayon po ay nakikita natin ang katuparan nitong salita na talagang mapanganib sa ating panahon. Ang panganib dulot ng maraming bagay. Yung kasamikaman ng tao nagdudulot ng panganib sa kapwa yun. Yung pagnanasa sa salapi nagdudulot din ng panganib yun sa kapwa. Yung pagnanasa sa tungkulin hagaya na nangyayari sa iba't ibang bansa, nagdudulot din ng panganib yon. At hindi lang yun ang panganib kung hindi yung mga dumarating na kalamidad na natural calamity, at hindi lang po yun, pati na yung calamities caused by man. Yung recklessness ng tao gaya ng nung mga tinatawag nating nuclear power plants na hindi inaasahang pangyayari nagdudulot ng malakihang pinsala. Marami pong panganib ngayon. Pero sa ibabaw ng lahat ng ito, ang pinakamapanganib na hindi natin napapansin, yung panganib na ating maligayang tinatanggap ng iba, yun ang hindi natin napapansin, yung sinabi ng Panginoong Jesus sa 24:3 at ituloy natin hanggang 8. At samantala siya ay nakaupo ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na napagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan ang mangyayari ng mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng pagparito at katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan,
sapagkat marami ang magpasisiparito sa aking pangalan at na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami, at makakarinig kayo ng mga digbaan at mga alingaunganwang digbaan. Ingatan niyo na huwag kayong magulimahanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dadapagat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bawat sa bansa, ang kaharian ay laban sa kaharian, at magkakagutom, magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Dadapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung napansin niyo ng mga tinanong ng mga apostol kung kailan mangyayari yung mga hinuhulaan ni Kristo, ano ang tanda ng kanyang pagparito, wika at nagkatapusan ng sanlibutan? Ang sagot niya sa pangunahin mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ng sinuman. Sa bakit maraming magsisiparito sa aking mga pangalan. Magsasabi ako nga ang Kristo, ang ililigaw ang marami. Yun ang pangunahing panganib na sinabi ni Kristo. Yung pagliligaw na mangyayari sa panahon ng kawakasan. Maraming magliligaw, maraming maliligaw na bula ang Kristo. 24 kapatid na Daniel. Kasi sapagkat may magsisilataw na mga bula ang Kristo, bula ang propeta, magpapakilala ng dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw at maaari, pati na mga hirang. Ayon, sa mga tuwid talagang mayroong magliligaw na dumarating yung mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta. Ang sabi ay magpapakita pa ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw ang wika, kung maaari pati na yung mga hirang. Kaya kung anong naaalala mga kapatid na maraming panganib sa ating panahon, dulot ng mga tao, dulot ng mga kalamidad. Pero sa ibabaw ng lahat ng panganib na ito, ang pinakamatindi, yung panganib na ipinopost, nagbabanta laban sa kaluluwa. Yan po ay ang panganib ng pagliligaw ng mga bulalaang Kristo, bulaang propeta, mga ngangaral na manloloko. Yan po ang pinakamalaking panganib sa panahon. Kasi sinasabi po sa kasulatan na yan ay kasama doon sa nakakarinig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong magulimahanan sapagkat kinakailangan ito ay wika'y mangyari. Ngunit ang hindi pa wakas, titindig ang bawat sa bansa. Ang kaharian, laban sa kaharian, nagkakaguto, magkakasalot, lilindol sa iba't ibang dako. Yan ang mga panganib na ating hinaharap sa panahon ngayon. Panganib ng digma, lindol, mga salot, mga sakit na pumapatay ng maraming tao. At yung salot na po yan ay nag-umpisa yan dyan sa kapababayaan ng tao, kagaya ng halimbawa yung AIDS. AIDS po ngayon, nasa 20% na yata ng tao sa mundo ang may AIDS. Milyon-milyon na po ang may AIDS. Ay isang sakit sa salot ngayon. Yung diabetes, salot na rin po. Napakarami na pong merong diabetes. Pati mga bata dati nung araw, ang nakaka-diabetes yung matatanda. Pero ngayong bata, meron na pong diabetes. Yung sakit sa puso. May kukonsider po yung mga salot sa ating panahon. Hagaya nung pagkakapeste ng mga hayop, mga halaman, salot din. Alam nyo kasi pati halaman, pati punong kahoy, sinasalot Basahin nga natin kapatid na Daniel, yung 7 ng Apokalipsis, versikulo 1.
At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel. Nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nasaglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig ng malakas sa 4 anghel na pinagkaloobang na paipahamak ang lupa at ang dagat na nasasabi, huwag niyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. At aming manatatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Nakita niyo mga kapatid, pati mga punong kahoy, mayroong panganib na nakaamba. Sabi ng anghel, huwag niyo ipahamak ang lupa kahit mga punong kahoy. Mayroong pong nakaambang panganib. Kahit sa dagat, marami. Yung mga buhay sa dagat, nanganganib yan. Kaya magkakasama-sama po yan, magkakaroon ng malaking kapaghatian. 21. Basahin natin ang talata, kapatid Daniel. Kapatid, kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapaghatian na gayoy. Di pa nangyayari buwas sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon ay hindi mangyayari kailanman. At maliban paikliin ang mga araw na yon, ay walang laman na makakaligtas. Dapat na dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Yun, maliwanag po na mayroong darating pagkatapos niyang mga kung ano-anong mga lindol, salot, mga tagutom, mga digmaan, magkakaroon ng wika ng malaking kapighatian. Great Tribulation. Na hindi pa nangyayari kailanman nung mangyayari mo lalangin ang mundo na paiikliin ang araw na yaon. Yun, malapit na po ang wakas pagdating na Great Tribulation. Yan po ay nilalaman ng sinasabi ng Panginoon na mga huling araw ay magiging mapanganib. Magiging mapanganib po talaga. Kaya ang amin pong nais na magawa, mga kababayan, sa tulong ng Panginoon sa langit, ay masabi sa inyo yung sinasabi ng Biblia kasi. Ang Biblia po ang tanging aklat sa mundo na nagbabalita sa atin ng hinaharap ng mundo. Huwag tayong maniwala sa mga ilusyon. Ilusyon ng mga politiko, ilusyon ng mga pangulo ng mga bansa na giginhawa ang buhay. There will be a brighter world tomorrow. There will be hope. Makakabawi sa recession ng Amerika, makakabawi ang Britanya, giginhawa uli ang buhay ng tao, mawawala yung recession. Yan po ay hindi totoo. Ang mga ganap po yung sinabi ng Diyos, gaya ng garantiya ng Panginoong Jesus. Doon sa 24:35 ng Mateo, pakinggan nyo. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Iyon, langit at lupa ay lilipas. Ang mga salita ko ay hindi lilipas, sabi ng Panginoon. Kaya, tiyak na magaganap lahat ng sinabi ng Diyos. Kahit pa anong pasabihin ng tao na bubuti, ganon din yung mga pastor. Pag sumampalataya na ikakakila Kristo ay giginhawa ka, pagpapalain ka, sabi ng mga pastor, ay giginhawa, sila nga ang gumiginhawa, yun ng mga membro. Kaya hindi totoo lahat yan. Ang totoo ay sinasabi ng Biblia. Nasa panahon tayong mapanganib. Ang pangunahing panganib, yung pagliligaw at panloloko na mandarayang mga mangaral, mga bulaang Kristo, bulaang propeta, kahit nagbilagro pa yan.
Nangalop yan, lalo na may milagro na yan. Dahil maraming napluloko. Huwag kayong padadaya. Dahil yung panganib ng kaligtasan ay nandyan sa mga mangaral na mga maluloko, matako sa pera. At yan ay nasa labas ng iglesia. Pero alam nyo ba sa loob ng iglesia ay may lumitaw gaya ni Judas na masamang manggagawa? Nasa Biblia yan, mga kapatid. Dahil dito, nag-o-offer kami sa mga kababayan ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos. Nalay nyo, isang Alan Windol, matabunan ka. Galing sa nangyayari sa iba-ibang panig ng mundo. Nagkaroon ng salot ay mahawa ka. Nagkaroon ka ng sakit. Bilang nangaaraw mo, ay sana pag dumating yung panahong nakatabunan tayo na ang tidal wave o ma-eepektuhan tayo ng mga salot na yan ay dumarating o matatamaan tayo ng bomba sa gera. Bago pa dumating ay magpapahinga, matutunan tayong magbalik sa loob sa Diyos at kumilala sa Diyos, mga kapatid. Kaunti na lang po ang panahon. Maaaring hindi kayo naniniwala sa akin, pero dapat maniwala kayo sa sinasabi ng Biblia. Hindi pa po ako tao, nakasulat na yon. Binabasa ko na po sa inyo. Nakikita nyo na ang mga bagay na ito. Talastasin nyo, siya ay malapit na. Nasa mga pintuan nga, sabi niya doon sa 24:33 ng Mateo. Pakibasa nga, kapatid na Daniel. Ganun din man kayo ay pag nagkakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na ito'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Ayan, pag nakikita na natin, natutupad na yung mga ipinag-una ng hula ng Panginoong Hesus, ay talastasin nyo na ito'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Kaya hindi nga tayo masyadong may inip, mga kapatid, darating yan. Kahit nga tayo ay maniwala o ay hindi, darating yan. May wakas ang bagay ng buhay ng tao. May wakas. Ang buhay tulad ng isang awit lamang. Mayroong simula at may katapusan. May ganun kanta. Totoo yun. Kahit nga ang mundo ay may katapusan. Basahin natin ang 28:20 ng ni Mateo. Ay turo ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Katapusan nyo? Kita nyo may katapusan? Baka akala nyo ay habang panahon na tayong ganito. Hindi, may katapusan po. At doon sa katapusan, mayroong paghuhukom po ron. Ang lahat ng tao, kaya patay ka na, ay bubuhayin ka ng Diyos para ka mahukuman. Basahin natin ang 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipaglalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat na pagkasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At nagsisilabas. Ang mga nasigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay ng mga uli sa buhay. At ang mga sigawa ng masama ay sa pagkabuhay ng uli sa paghatol. Ayon, mayroon pong tinatawag sa Biblia na pagkabuhay ng uli, mga kapatid. At kapag nabuhay ng uli, kahit yung mga patay, ano po ang kasunod noon? Basahin natin ang Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at paliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan. At nagbuksan ang mga aklat, at nagbuksan ang ibang aklat na sa aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanyang bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Mayroon pong paghuhukom, hahatulan. Kahit yung mga namatay na yan ay bububuhay na uli, nahahatulan ay lalo na yung buhay.
Hindi ka makakatakas po kahit patay ka na. Bubuhayin ka para mahatulan. Kaya bago po tayo dumating ng mga kapatid, ay mag-isip-isip tayo. Baka kakala natin ay habang panahon ay libre tayo. Hindi po. Meron pong araw ng pagsusulit. Ipagsusulit natin sa Panginoong Diyos ang ating mga ginawa samantala tayo ay nabubuhay sa mundo. Kaya layon po namin nakatulong po sa inyo sa awa ng Diyos. Sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, sa tulungan namin kayong magsaliksik ng kasulatan na siyang kinakasulatan ng mga bagay na mga nangyayaring hindi natin maiiwasan. At kung meron pong kayong tanong, kung meron pong kayong mga duda at meron pong kayong mga hindi napatanggap, liwanagin natin at pag-usap-usapan. Pwede naman kayong mag-twiran. Siyempre po, halimbawa, sinagot ko yung tanong, pwede kayong mga twiran kung meron kayong duda. Sana isa-isang tanong lang, na talagang interesado kayo kasi meron pong mga nagtatanong, tatlo-tatlo. Napakarami po nating lugar na lilibutin. Dubai, Masbate, Malate, Manila, Thailand, sa Vietnam, sa Tayog, Kapangasinan, sa Ilagang Isabela, sa Bahada, Davao City, sa Taguig, sa Maynila, sa Bacoong, Negros Occidental, sa Goni Vulcan, sa Cainta Rizal, sa Bohol Cavite, sa Danau City, sa Cebu, sa Bacuag, sa lugar del Norte. Lahat ng po yan ay nakakonekta sa ating bukod pa po doon sa mga nakakonekta na hindi maaaring magkaroon sa hindi na po kaya ng ating mga linya. Pag lahat ng mga sa buong mundo ay ikokonekta natin, pero ay nakakonekta, ang gusto kumulang 15 lugar po ito na ating nais na paglingkuran. Kung meron kayong anumang duda upang mga suliranin, baka meron kayong duda sa Diyos o baka meron kayong tutol sa Diyos, hindi naman po nagdadamot ang Diyos na hayaan na tayo para umalam ng katwiran 1:18 ng Esayas. Pakinggan niyo po. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong kasalanan ay maging tilang mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagamat ang mga pulang gaya na matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Yun ang sabi na yon, karika kayo at kayo makatwiranan. Bagamat ang inyong kasalanan maging tilang mapula, magiging maputi parang niebe. Yun po yung yelo. Ang yelo ay nakalatag na sa isang lugar, napakaputi ng lugar. Magaling ang magiging kondisyon ng ating kasalanan kahit mapula na ang iyong kasalanan mo, napakasama mo ng tao, papuputiin ka ng Diyos dahil sa kanyang katwiran. Kaya sabi niya, halika kayo ay makatwiranatan, sabi ng Diyos. Kahit na mapula yung kasalanan niyo, magiging maputi parang niebe. Magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Maputing-maputi. Yan po ang inyaya ng Diyos, mga kapatid, sa atin. Kaya yung anyanyaya namin sa inyo, halika kayo. Tayo ay magkatwiranan, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. At ng inyo pong maintindihan ang inyong mga duda, mga kapatid. Umpisahan na natin, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Brother Eli, narinig po natin ang lugar ng Dubai sa Middle East. Kapatid na Andy, go ahead, please, Dubai. Opo, kapatid na Daniel, maraming salamat sa Diyos. Ang unang magtatanong po dito ay sa Dubai si Mr. Larry Manyalak, isang Katoliko po. Brother, magandang araw po. Si Joseph Smith po ba ay isang propeta? Opo, alam mo nyo kapatid, si Joseph Smith, isang propeta talaga. Dahil po sinasabi siya na ganito, sa 4:1 ng unang Juan, kapatid na Daniel, na kami namahal, huwag kayong mapaniwala sa mga bawat espiritu kung inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Marami pong propetang bulaang nasabi ng Biblia na lumitaw sa sanlibutan.
Maraming nagsilitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. Sa ABC pong sabihin, hindi papaltos yan na talagang propeta yan si Joseph Smith. Pero po dalawang klaseng propeta. Isang propeta ng bulaan at isang propeta naman na talagang sa Diyos. Yung salitang propeta, ang kahulugan po yun ay mangangaral, kapatid. Si Joseph Smith, mangangaral na yun propeta yun. Kaya lang, ang susunod na tanong, anong uring propeta yung si Joseph Smith? Saan ba siya pumapatak? Siya pa propeta sa Diyos o propetang bulaang propeta? Tingnan po natin sa Biblia. Anong klaseng propeta ang ibang propeta? Basahin natin sa 23:14 ng Jeremias, kapatid ni Daniel. Sa mga propeta ng Jerusalem naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila'y nangakalunya at nagsilalakad sa mga kasinungalingan at kanilang pinalalakas ang mga kamay ng manggagawa ng kasamaan na anupat walang humihiwalay sa kanilang kasamaan. Silang lahat ay naging parang Sodoma sa akin at ang mga nananahan dito ay parang Gomora. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Yon. Yung palang mga propetang nangangalunya gagaya ng propeta nung araw sa Jerusalem. Kasi sa Jerusalem po, may mga propetang sa Diyos, kagaya ni Jeremias, kagaya ni Isaias, kagaya ni Habakuk, kagaya ni Ezekiel. Mga propeta po yan ng Diyos yan, si Jonas. Mga propeta ng Diyos yan. Pero meron ding nalilitawang sa Jerusalem ng panahon ng mga propeta ng Diyos. Meron din na lumitaw na ang sabi ng Biblia ay mga propeta rin. Pero sila ay ikay nangangalunya. Lumalakad sila sa kasinungalingan. Pinalalakas nila ang kamay ng mga gagawa ng kasamaan. Ito pala ay kasagwat ng mga masasama. Pinapayagan yung kasamaan nitong mga propetang ito. Ang sabi ng Diyos, hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Kaya ang pagkaisang propeta po ay nangangalunya, pinapayagan lamang sa masamang gawain, hindi po sa Diyos yun. Hindi sugo ng Diyos yung ganung propeta. Si Joseph Smith po ba? Anong klaseng propeta? Pakibasa mo nga, kapatid, na luz ang record ni Joseph Smith noon sa Isin sa Version 15 and 16. Sinulat ni J. Oswald Sanders, Mormonism seeks to reduce the gas to the carnal plane and even describe a human method of reproduction fully in keeping with the immoral and polygamous characters of Smith and Young, who had 48 and 25 wives, respectively, and the latter 56 children. Paano mo sabihin propeta ng Diyos yan? Sabi ng Diyos sa Jeremias, ulitin nga natin sa ganyan kapatid ng Daniel 23:14. Sa mga propeta ng Jerusalem nga naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila'y nangangalunya at nagsisilakad sa kasinungalingan at kanilang pinalalakas ang mga kamay ng mga manggagawa ng kasamaan na anupat walang hinihiwalay sa kanyang kasamaan. Silang lahat ay naging parang Sodoma sa akin at ang mga nananahan dito ay parang Gomora. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayunman ay nagsitakbo sila, ako'y hindi nagsalita sa kanila. Gayunmay nanghula sila. Kita mo, kapatid, mga sinungaling na propetang ito, hindi ko sinugo, sabi ng Diyos. Gayunman ay nagsitakbo sila, hindi ko sila sinugo, pero nangangaral sila. At hindi ako nagsalita sa kanila, gayon may ay nanguhula sila. Then nagpapukunwaring itong mga ito, kagaya ni Joseph Smith. Kaya ikinalulungkot ko ang una natin kapag-usapan, baka sabihin ako ay naninira ako. Yun ang unang tanong Tanongin niyo pa sa akin si Joseph Smith. Kilala ko, ang alam ko ng record ni Joseph Smith. Kaya alam niyo mga kapatid, si Joseph Smith, yung Mormons, hindi totoo yung iglesia na yan. Yan po ang sagot ko, kapatid na Larry.
Kamamat po, lipat po naman po tayo ng Pilipinas, Masbate City, kapatid na Daniel. Go ahead, Masbate. Salamat sa Diyos at salamat po sa pagkakataong ito mula dito sa Masbate. Sa una magtatanong po ay Brother Eli, kapatid na Daniel, ay si Ginoong Moises. Muli, mga kapatid, brothers and sisters, lahat ng mga katanungan, sagot ng Biblia. Kasama po natin si Brother Eli Serrano at Daniel Narzon sa Members Church International. Hanggang sa muli, maraming salamat po.